Ate Chiyong, nandito na naman ako para suportahan ang negosyo mo. Magkano ito kada kilo? 3.50. Tingnan mo, lanta na ang mga dahon. Lahat 2.50 na lang. Maagang matapos para makauwi ng maaga. Ayos, sige. Naku, sumuko na ako sa'yo. Kunin mo na yan. Huwag mo na akong abalahin. Sige po. Dalawa. 50 sentimo. Ang sariwa ng sibuyas na ito, iuwi mo para pampalasa. Alis na, Ate Chong. Pagpupugay sa pinakamataas na hari ng dragon, dumating na ang 3 taon, mangyaring tuparin ng batang Panginoon, ang kasunduan sa kasal nung araw. Bakit ka na parito? Batang Panginoon, ikaw bilang ang nakatagong pinuno ng Pangkat Supremo, ang pinuno sa likod ng mga eksena, hari ng dragon ng hangganang hilaga, paano ka magpapakababa sa ganitong maliit na lugar, pagbabayad ng utang na loob? Mag-ingat sa iyong sasabihin. Noong nakaraang 2 taon, pinatay ako. Si Matandang So ang humarang sa nakamamatay na saksak para sa akin. Nangako ako sa kanya na protektahan ang pamilyang So sa loob ng 3 taon. Sa mga nakaraang taon, napagod na ako sa away at patayan. Gusto ko lang ng ordinaryong buhay. Huwag na kayong mang-istorbo sa akin. Chingseng, Narito po. sa ngalan ng Pangkat Supremo, bigyan ang pamilyang So ng isang order na 10 bilyon. Ito ay ang regalo ko kay Wanching para sa 3 anibersaryo. Sundin ko po. Tandaan mo, anonymous ang order. Huwag ibunyag ang aking pagkatao. Oh, Ang mga tao sa pamilya Sofia, hindi karapat-dapat kay Ginoo. kung gustong-gusto ni Gino, wala na tayong sasabihin. Magpadala ng mga tao para sumunod ng palihim, bantayan ng mabuti. Kung magkaroon ng anumang pagkakamali si Ginoo, kayong mananagot. Opo. Nagpanggap na mahirap sa loob ng 3 taon. Sa wakas, masasabi ko na sa kanya ang totoo. Pagod na pagod si Sofia. Umuwi, magluto para sa kanya ng masarap na pagkain at sabihin sa kanya ang magandang balita tungkol sa order. Simula nang bumalik si Ginoong Santos, ang Direktor Reyes nating itong iceberg, natunaw na. Oo nga. Depende kung kanino. Yung lalaking nagluluto sa bahay, hindi man lang karapat dapat magtali ng sapatos ni Ginoong Santos. Ngayon ay para kay Marco ang salo-salo. Bakit siya banggitin? Sofia, ang mga biro nila ay walang hangganan. Kung nagkaintindihan si Ginong Ie, sa tingin ko dapat na akong umalis. Sarili kong bahay. Mag-imbita ng kaibigan. Kailangan ko pang tingnan ang kanyang mukha. Ginoong Santos, ilang taon tayong hindi nagkita. Ngayon, dapat kang makipag-inuman ng cross-arm. Kasama si Sofia. Cross-arm! Cross-arm. Cross-arm. Hindi, cross-arm. Cross-arm. Sofia, cross-arm. Ito ay sobrang lampas na. Hindi ba ito angkop? Direktor Reyes, hindi kayo marunong maglaro? Oo nga. Ano ang lampas, Marco? Itong inuman ay para sa'yo. Maligayang pagbabalik sa bansa. Anong ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ang golden nanny ng pamilyang So pala, bumili ka ng gulay at bumalik. Pagdating mo, amoy sibuyas at bawang ka. Hindi ka nahihiya? Gabriel, bakit ka sumisigaw? Tinanong kita. Ano ang ginagawa ninyo dito?
Ikaw ba ang dapat magtanong? Tingnan mo ang itsura mo, mukhang dukha. Ang mga naririto ay mga kilalang tao ng lungsod ng ilog. Sinadya mo akong hiyain, di ba? Ako ang iyong legal na asawa. Pag-uwi ko, nakita ko ang aking asawa kasama ang isang lalaki na umiinom ng alak na parang mag-asawa. Hindi ba ako pwedeng magtanong? Kuya Gabriel, nagkamali ka ng pagkakaintindi nung nagkaproblema ang pamilyang. So, kung hindi pinilit ng pamilya ko na mag-abroad, hindi ko rin gustong iwan si Sofia. Ngayon, nagbago na ang lahat. Bumalik ako para makabawi sa kanya. Nagbibiro lang ang lahat. Noong bumagsak ang pamilyang So, ikaw ang unang tumakbo. Ngayon, itinayo ni Sofia ang kumpanya. Gamit ang dahilan na mag-aaral ka sa ibang bansa para makinabang. Bakit ka nagpapakalalim? Pagbalik ni Marco sa bansa, gamit ang kanyang international resources para sa grupo ng pamilyang So, nakapirma ng bilyong deal mula sa pangkat supremo. Ikaw, wala ka kundi isang sa pamilyang So parasito na walang ginagawa, kundi kumain at tumira. Ano ang karapatan mong pumuna sa kanya? Ako ang... Tama na! Ang magandang atmosfera sinira mo lahat. Pumunta ka at mag-alay ng alak kay Marco para humingi ng tawad. Pag-aalay ng alak dapat may tamang pag-uugali. Yumuko ka. Naiintindihan mo? Ikaw lang, Gam. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa akin ni Matandang So, wala kayong karapatang tumayo rito at makipag-usap sa akin. Magbuhos ng alak. Kuya Gabriel, sapat na ang kaunting pag-alay. Ikaw, gumanti ka ba? Kuya Gabriel, kung galit ka, sa akin mo ilabas. Bakit mo sinira ang damit na ibinigay sa akin ni Sofia? Tatlong taon kaming kasal, ano ba ang pagkatao ko dapat alam mo? Ganon ka ba kapaniwal sa kanya? Sino ang nagsabing mag-asawa tayo? Wala ka kundi isang parasito. Hindi mo kayang paalisin. Sa iyong mga mata. Parasito lang ako. Umalis ka na. Huwag mong saktan ang paningin ni Marco. Sofia, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kang magsisi. Sofia, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kang magsisi. Narinig mo ba? Isang palamunin. Hayaang si Ma'am Reyes huwag magsisi. Ma'am Reyes, ang asong ito ng pamilya ninyo, ang laki ng ugali. Sofia, tiyak na galit sa akin si Kuya Gabriel. Pupunta ako para humingi ng tawad sa kanya. Bakit mo siya papansinin? Kung aalis siya sa pamilya Su, wala siyang kwenta. Sa bawat pagkakataon, pagkatapos magalit, babalik siya na parang walang nangyari. Magpapakumbaba. Bibilhan kita ng bago. Sofia, umakyat ka rito. Ano na naman ang gulo ng walang kwentang ito? Paano naging ganito ang aming silid kasal? Tinanggal din ang wedding photo. Kakauwi lang ni Marco. Wala siyang matuluyan. Mas maluwag ang master bedroom. Ano bang masama kung ipahiram sa kanya bilang gaming room? Aking kwarto, hindi siya karapat dapat tumira doon. Karapat dapat lang magalit si Kuya Gabriel. Sa hotel na lang ako para hindi makaapekto sa inyo relasyon ng mag-asawa. Bakit ka aalis?
Gabriel de la Cruz. Kung ginamit mo man ang pagsipsip mo sa lolo ko na isang 10 bahagi ng pagsisikap sa trabaho, hindi ako mapipilitang umasa sa international connections ni Marco para makuha ang bilyong kontrata ng pangkat supremo. Siya ang sa pamilya Su pinakamalaking bayani. Ano bang masama kung tumira sa master bedroom? Ang kontrata ng pangkat supremo ay ibinigay ko sa pamilya Su. Inabot ako ng 1 buwan para makuha iyon. Ano ba siya? Karapat dapat ba siyang kunin ang kontrata ng pangkat supremo? Ay nako, hindi ko na kaya. Isang lalaking palamunin gusto ring agawin ang kredito ni Ginoong Santos. Bakit hindi mo sabihin na ang pangkat supremo ay pag-aari ng inyong pamilya? Ang pangkat supremo ay akin. Kung ikaw ang CEO ng pangkat supremo, magpapakain ako ng tae ng nakabaliktad. Iniisip mo ba na ikaw ay isang CEO na may kapangyarihan? Tama na. Para agawin ang kredito ni Marco, nakakagawa ka ng ganitong kasinungalingan. Sige, mula bukas hindi ka napapasok sa opisina. Ang mga dokumento ng proyekto ng pangkat supremo, lahat ng dokumento ilipat kay Marco, mag-isip-isip ka sa bahay. Magaling, Ma'am Reyes. Mga tulad niyang bobong nag-iilusyon, huwag nang lumingon, baka masira ang negosyo. Ang bagay ko. Hindi kayang kunin ng basurang ito. Nasaan ang anting-anting ko? Kuya Gabriel, sa nightstand mo, mga basurang walang halaga, tinulungan kitang mag-empake ng mabuti, itinapon ko sa basurahan. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Sofia, naalala mo pa ba ito? Noong araw, muntik nang malugi ang grupo ng pamilyang So. Ininom ko ang dapat na inumin mo, nagka-gastric bleeding ako at na-ICU. Ikaw ang nagmakaawa ng paulit-ulit na nakuha mo para sa akin. Ngayon, pinayagan mo siya itapon ito tulad ng basura. Gabriel, huwag mong gamitin ang nakaraan para i-pressure ako, mga basurang ganyan. Dapat na ngang itapon noon pa. Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Hindi naman talaga iyon hiningi. Ito ay binili ko sa harap ng ospital. Binili ko ng basta-basta para lokohin ka. Ang mga basurang ganyan, mga mahihirap lang ang nagpapahalaga dyan. Ang taos puso kong pagmamahal na napakahalaga. Pero sa huli, ikaw lang pala basurang basta-basta lang. Sa loob ng 3 taon. Para sa iyo. Isa lang akong biro. Eh ano pa? Isang asong walang kwentang umaasa sa lolo ko. Sulit ba siyang pag-aksayahan ko ng effort? Manatili dito nakakasira ng mood. Sir Santos, Ma'am Reyes, tara mag-enjoy tayo. Marco, tara na. Huwag mong hayaan ang ganitong bagay na dumihan ang ating mata. Sandali. Isa pa. Kung hindi dahil sa mga matatamis mong salita, niloko mo ang aking may sakit na lolo. Pinilit mo akong pakasalan ka. Wala kang karapatan pumasok sa pamilya. So wala kang karapatan. Mula bukas, ibibigay mo ang master bedroom kay Marco, lilipat ka sa kwarto ng kasambahay. Huwag kang lumabas. Nakakasuka ka. Sofia, ito ang unang beses na ipinagganulo mo ako para sa kanya. Hindi na ako magtitiis sa pangatlong beses. Huwag mo akong sisihin. Kapag nangyari yon, walang awa. Sinabi ko na, isang lalaking nakaasa lang sa babae. Wala siyang lakas ng loob para umalis. Sofia, tigilan mo na yan. Si Gabriel na ang nag-alaga sa'yo ng napakatagal. Dahil nandito siya, mas kampante ako. Marco Santos, huwag kang magtago dyan at tumahimik. May utang ka sa samahan ng itim na dragon na 50 milyong piso na may mataas na interes. Akala mo ba na kung tatakas ka pabalik sa bansa, hindi na kita mahahanap? Buisit, bakit ang bilis nila nakarating dito? Sofia, makinig ka sa akin. Ginawa ko lahat yan para makakuha ng koneksyon sa pangkat supremo. Kaya ako nangutang. Hindi ko inaasahan na lalaki ang interes at naging 50 milyon. Pampadali ng relasyon? Sa tingin ko, sa ibang bansa ka nabaon sa sugal. Gabriel, para lang mapaalis si Marco Santos, kahit anong kasinungalingan ay iyong sinasabi.
Marco, hindi ko akalain na para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang perang ito, sama-sama nating bayaran. Mga tao sa loob, makinig kayo. Ngayon, kung hindi ko makuha ang 50 milyon, Marco Santos, puputulin ko ang iyong mga kamay at paa. Sofia, kailangan mo akong iligtas. Ang mga kamay kong ito ay hindi dapat maputol. Hindi mo ba laging sinasabi na pinakasalan mo ako para gumanti ng utang na loob? Hindi ko gusto ang kasal na ito. Pirmahan mo na agad. Umalis ka na. Bayaran mo ang utang ni Marco. Iyon na ang pagganti mo. Kung hindi ka mamamatay, ako na ang bahala sa gastusin sa ospital. Tayo magiging malaya na sa isa't isa. Sofia Reyes, sigurado ka bang gagamitin mo ang utang na loob na ipinagpalit ng buhay ni Lolo So para bayaran ang masamang utang na ito? Oo. Hanggat yung sasaluhin lahat para kay Marco, tayo ay quits. Pinirmahan ko na. Mula ngayon, ang buhay o kamatayan ng pamilya So ay wala na sa akin. Pero ang utang mo sa akin, babayaran ko lahat. Ikaw, nasa palengke lang ay kuripot at walang kwenta. Ano ang iko-counter ko sa'yo? Kalkulahin ang pera mo sa gulay? Umalis ka na! Tigilan mo na ang pagpapanggap at pag-aaksaya ng oras. Anong hinihintay mo? Bayaran mo na ang utang. Sumaludo sa hari ng dragon. Sumaludo sa hari ng dragon. Ang pagkatao ko hindi dapat malaman ang utang ni Marco Santos, hintayin ang utos ko. Babayaran ko sa tamang panahon. Medyo naiintindihan ko. Sige. Ngayon, swerte mo ngayon. Umalis na tayo. Ano ba yan itong si Mang Tonyo na bulag? Bakit siya biglang naglupasay? Kahit sinong Diyos ang nagpakita. Sakto, gamitin ko itong pagkakataon para mahawakan ko si Sofia Reyes ng mahigpit. Sofia, huwag kang matakot. Siguro, yung mga koneksyon ko sa ibang bansa na nakilala ko, mga espesyal na grupo ang nag-ayos ng problema ko. Espesyal na grupo? Yung kanina si Mang Tonyo kasama ang mga tao, lumuhod at sumigaw ng Hari ng Dragon. Iyon ang codename ng misteryosong grupo sa ibang bansa. Diyos ko! Ang iyong backer ay ang hari ng dragon pala. Iyon ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang lalaking hinahangaan ko. Marco, ang galing mo naman! Sa mga bulag mong mga mata, kahit nandito ang tunay na dragon, makikilala mo ba? Sofia. Ang sama ng araw na ito, sakto may nagyayang lumabas ang kaibigan. Gusto kong pumunta sa bahay sa tuktok ng ulap para kumalma narinig ko. Iyon ay members-only club. Hindi pa ako nakapunta doon, wala yun. 3 taon na ang nakalipas, ako ay VIP doon sa bahay sa tuktok ng ulap. Tara, ipapakita ko sa'yo ang mga bagay. Gabriel de la Cruz, hindi naman ako ganon kasama, bibigyan kita ng 3 araw para maghanap ng lugar at umalis dito. Tara na! Ito ang linya ng ating batang Panginoon. Nakipag-ugnayan na sa atin ng batang Panginoon. Batang Panginoon, magsabi po kayo. Ihatid ang aking utos. I-block si Sofia Reyes. Lahat ng kanyang pribilehiyo sa bahay sa tuktok ng ulap. Susundin. Ang babaeng tanga na si Sofia Reyes, naglakas loob na bigyan ng sama ng loob ang Panginoon. Dadaling ko ang mga sundalo at sasabihin ang pamilya So.
Ang Panginoon ay nagtiis sa loob ng 3 taon at tinapakan ng ganito. Andrea, hindi dapat patawarin ang babaeng iyon. I-block ang lahat ng pribilehiyo ng pamilya So sa loob ng 10 minuto. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari sa pamilya So na nangyayari. Hang Yip, ihanda ang sasakyan, sunduin ng Panginoon. Oo. Ang aking pribilehiyo, hindi na siya karapat-dapat gumamit nito, si Sofia Reyes. Buti na lang kasama natin si Director Reyes. Ang mga ganitong eksklusibong bilog. Sa dati, hindi tayo makapasok. Oo nga, Director Reyes. Binibini, pakipakita ang iyong Black Gold VIP card. Bulag ba kayo? Ako si Director Reyes ng grupo ng Pamilyang So. Tawagin ang inyong tagapamahala. Ma'am Reyes, ang iyong pribilehiyo sa bahay sa tuktok ng ulap ay permanenteng binawi 3 minuto na ang nakalipas. Imposible. Kami, ayon lang sa pribilehiyo, seguridad, linisin ang lugar. Ano ba? Director Reyes, bigla kong naalala, may mga emergency sa kumpanya. Uuna na ako. Oo, Director Reyes, uuna na kami. Sa ibang araw na lang ang handaan. Tara! Wanching, baka si Kuya Ye, hindi pa niya nakuha ang divorce certificate, kaya nag-eskandalo at nag-report na nawala, para inisin tayo. Talagang siya iyon. Pagkapirma lang, nagsisi na. Sinadya niya ang gulo na ito. Gusto lang niyang makuha ang atensyon ko. 'Di ba? Pilitin akong sumuko at huwag makipaghiwalay? Imposible, tara. Bumalik sa villa. Ngayon ako mismo ang magpupunit sa walang kwentang ito. Ikaw ba ang tumawag sa bahay sa tuktok ng ulap para kansilahin ang aking membership? Sinabi ko nang may utang ka sa akin. Bawat isa ay babayaran. Nanaginip ka pa. Ang membership na iyon ay nakuha ko 3 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Gusto mo lang gamitin ang taktika na ito para pilitin akong huwag makipag-divorce? Panaginip? Kuya Ye, wala kang kakayahan pero gumagamit ka ng mapanlinlang na paraan. Pinahiya mo si Wanching sa harap ng lahat. Ang liit ng iyong puso. Isang asong nagtatago lang sa likod ng babae. Karapat-dapat bang kausapin ako? Dahil hindi mo ako pinagbigyan sa kahit anong paraan, hindi na rin kita bibigyan ng konsiderasyon. Marco, kunin mo lahat ng gamit niya at itapon sa ulan, paalisin siya. Sofia, alam mo ba kung gaano kahalaga ang medalyang ito? Anong panahon na ba tayo? Gagamitin mo pa ang lumang relic na iyan para magpanggap na malalim ang pagmamahal? Ang iyong lolo ay namatay sa digmaan noon. Hinarang niya ang bala para sa akin. Kaya nga ako nagbantay sa pamilya Su sa loob ng 3 taon. Kung hindi dahil sa kanilang sakripisyo, saan kaya ang kapayapaan ng pamilya Su ngayon? Huwag mong gamitin ang lumang istorya ng aking lolo para pagandahin ang iyong mukha. Ako, Sofia Reyes, ay nakarating sa kinatatayuan ko ngayon dahil sa sarili kong pagsisikap. Ikaw, anong klaseng tao ka? Ikaw, anong klaseng tao ka? Puro kasatsat ng pagtanaw ng utang na loob? Pero isa ka lang naman para sa iting. Nakatira sa bahay ng pamilya Su, libre ang lahat. Isang patay na plake makakapagdala ba ng bilyong kontrata? Binibining Gino, ingatan ng mga kapatid, mabuhay kayo. Wanching, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Kung siya ay magtaksil sa iyo, magiging malinis na ang utang na loob. Naghahanap ka ng patay.
Buwisit ka? Sino ang nagpapahintulot sa iyong hawakan siya? Bitawan mo ako! Baliw ka! Bitawan mo! Ang 3 taong proteksyon na ipinagkaloob ng lolo mo sa kanyang buhay ay winasak mo sa sarili mong mga kamay mula ngayon Ako at ang pamilya So. ay hindi na magkakautangan ng loob. Sofia. Ang sakit! Gabriel, ikaw na mababang mamamatay tao. Kung may mangyari kay Marco, ipapakulong kita. Habang buhay, dala-dala mo na yung basura mong kalakal, umalis ka. Marco, kapit ka lang. Darating na ang doktor. Lolo, so tapos na ang 3 taon, ang apo mo mismo ang pumutol sa utang na loob na ito. Simula ngayon, si Gabriel at ang pamilya So ay walang utang na loob sa isa't isa. Huli na ang aking pagdating, Panginoon. Maligayang pagbabalik, Batang Panginoon. Ang iyong mahalagang katawan ay tiniis ang malaking kahihiyan, Panginoon. Pupunta ako upang lipulin ang buong pamilya So. Ay, ipag-utos ang kumpletong pagbangkul sa grupo ng pamilyang So. Susundin ko, Panginoon, ang mga lihim na ahente ng Pangkat Supremo ay nag-ulat na si Sofia Reyes ay namamahagi ng mga imbitasyon ng maramihan at naghahanda para sa pagpirma ng kontrata sa piging ng Pangkat Supremo upang ang walang kwentang lalaki na nagngangalang Marco ay umakyat sa entablado bilang pinuno ng proyekto at kunin ang kredito. Gusto niyang umangat gamit ang aking mga bagay. Pagkatapos ng 3 araw, sa harap ng lahat ng mga kilalang tao sa lungsod ng Ilog, babawiin ko ng personal lahat ng ibinigay ko sa pamilya. So ako, si Gabriel, ay nagawa siyang itaas sa langit. At kaya ko rin siyang ibalik sa impyerno gamit ang aking sariling mga kamay. Gabriel, ininsulto ka ng babaeng iyon mula sa pamilyang So sa loob ng 3 taon. Hayaan mo akong dalhin ang kampo ng mandirigmang Diyos. Diretso nating guluhin itong walang kwentang piging. Ang paggamit ng armas ay sobrang cheap. Gabriel, ako ang nag-ayos ng piging na ito. Mas bagay na ako ang sumama sa iyo sa pagpasok. Masyado kayong matitigas. Gabriel, isang piging ito ngayong gabi. Payagan mo akong pumasok kasama ka. Gagamitin ko ang aking kagandahan para talunin siya sa lahat ng aspeto. Ang pangit na si Sofia. Gabriel. Kayo 3, simpleng magpakita lang kayo. Matatakot si Sofia at luluhod at hihingi ng tawad. Anong saysay niyon? Ang pinakapinagmamalaki ni Sofia ngayon ay ang 10 bilyong kontrata. Gusto ko siyang itaas sa langit. Kapag inakala niyang nakuha na niya ang lahat, ako mismo ang sisira sa lahat ng kanyang pagmamalaki. Isabel. I-block ang labas. Ria, pumunta sa VIP room sa loob. Andrea, hintayin ang signal ko. Susunod po. Sofia. Kapag pumasok tayo sa loob at makita ang malaking pinuno ng Pangkat Supremo, kailangan mong ipakita ang yaman ng pamilyang So. Ito ay sa pamamagitan ng aking contact sa ibang bansa na inayos ko para sa iyo. Ang autorisasyon para sa Overseas Bridging Fund, pirmahan mo na. Sa ganito, ang ating 10 bilyong deal ay garantisado na. Marco, ikaw talaga ang may kakayahan. Pinasasalamatan kita sa pag-aalala sa pamilya So, hindi tulad ni Gabriel na walang kwenta. Araw-araw nasa bahay lang naglalaba, nagluluto, pabigat lang. Para sa'yo. Lahat ng ito ay sulit para na ang susunod na reyna ng lungsod ng Ilog.
Gabriel, Bumisita ka rin, yung bilyong proposal, isang buwan mong pinaghirapan. Ngayon makukuha na natin ang kontrata dahil sa'yo kuya, ngayon tapos na ang hirap. Kung wala ang pamilya Su, hindi ka na makakain. Pumunta ka rito para hanapin ang tauhan ko. Nagpanggap ka para makapasok sa party, binabalaan kita. Tigilan mo na yung pag-arte mo, yung pakikiusap na magbalikan. Nakakaumay. Magbalikan? Karapat dapat ka ba? Matigas ang ulo lang. Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang magiging namamahala sa bilyong proyekto. Makikipagkita na ako sa may-ari ng Pangkat Supremo. Huwag ka na dito, napapahiya mo lang ako. Bilyong proyekto. Kung hindi ako pumayag, hindi mo makukuha kahit isang papel ng kontrata. Gabriel, alam ko naiinggit ka dahil natutulungan ko si Sofia. Pero kung mahal mo talaga siya, dapat gawin mo ang lahat para maayos ang kontrata. Sofia, sa tingin ko aalis na lang ako. Hindi ko napipirmahan ang kontratang bilyon, ibibigay ko na lahat kay Gabriel. Basta hindi kanya pahihiyain, okay lang na ako ang magdusa. Marco, bakit ka aalis? Siya dapat ang umalis. Akala mo talaga ikaw ang presidente? Ang mga tao rito ay mga importante. Dumating na rin ang may-ari ng Pangkat Supremo. Umalis ka na. Huwag ka na dito, hiyang-hiya kami. Tumigil ka sa kahihiyan dito? Siyempre, alam ko kung sino ako. Pero ikaw, 3 araw pa lang mula nung pumirma kayo ng divorce at naglilibot ka na kasama ang kabit mo. Pinahiya mo si Matandang So. Itong asawang inampon, 3 taong nagtrabaho parang alagang hayop sa pamilya. So, tapos sinipa pa. Sa tingin ko, kawawa naman siya. Tama nga. Yung kasama niya, si Sir Santos, hindi rin naman naghahangad ng pera. Nung nakita siyang may pera, biglang bumalik para sumipsip. Walang hiya. Nagpakahayop ka. Itong 3 taon, kung hindi dahil sa pamilya. So, mamamatay ka na sana sa gutom sa lansangan. Isang lalaking umaasa sa babae, tumigil ka sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Tama, Gabriel. Itong kontrata na nagkakahalaga ng bilyon, pinaghirapan namin ni Sofia yan. Kahit inggit ka sa akin, hindi dapat magkalat ng kasinungalingan at manggulo, di ba? Kung hindi lang para magpakitang gilas sa mga elitista ng lungsod ng Ilog, hindi ko sana ibibigay itong 10,000 piso na baon na kakabigay lang sa akin ni Sofia. Gabriel, alam kong kakapaalis ka lang sa bahay at gipit ka. Nasa card na ito ang 10,000 piso. Ang password ay kaarawan ni Sofia. Gamitin mo para makapag-ayos ka. Ituturing mo na lang na utang sa akin. Huwag mo na lang gipitin si Sofia, ha? Ang laki naman ng puso ni Sir Santos. Binabato ng putik pero pera pa rin ang ibinibigay. Talagang langit at lupa ang pinagkaiba. Itong dating asawa, para lang makakuha ng pera, talagang wala ng hiya. Marco, sa tingin ko sobra kang mabait. Bakit mo bibigyan ng pera ang walang utang na loob na yan? Alam niyang susuko ka, kaya sinadya niyang mang-blackmail. Kapag nakuha na natin ang bilyong kontrata, tara. Sa susunod, ako naman ang mag-aaya. Ihahatid ko kayo sa tuktok ng Cloud Peak para kumain ng masarap. Nung nakaraan, kasalanan ng tanga kong dating asawa na nagmanipula, nasira ang araw natin. Sa susunod, ako si Sofia. Talagang magbabayad ako. Salamat, Director Reyes. Salamat, Director Reyes. O, pambayad sa pagkain mo. Dali, lumuhod ka at kunin. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Tama, pinalayas ka ni Director Reyes at pinalitan. Tama lang iyon. Basurang walang hiya, huwag ka na dumikit dito. 10,000? Itong maliit na pera, itabi mo na lang para sa kabaong mo. Gabriel, binigyan ka ni Marco ng pagkakataon. Hindi mo pa kinuha, di ba? Lumuhod ka, humingi ng tawad, at lumabas ka na. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumabas ka. Siya ay natalo ng 50 milyon sa sugal sa ibang bansa. Hinahabol siya ng samahan ng itim na dragon. Gamit ang 100,000 baon na ibinigay ni Wanching, nagyayabang dito sa akin. Akala mo ba talaga maililihim mo ito? Paano niya nalaman na nagsugal ako? Kung malaman ni Wanching na ang 50 milyon ay hindi para sa proyekto, tapos na ako.
Kasinungalingan yan, guard! Bilis, takpan ninyo ang bibig niya at itapon siya. Si Marco ay tumutulong sa pamilya so na makipag-ugnayan. Huwag mo siyang siraan. Ikaw mismo ay isang palamunin. Kaya iniisip mong lahat ay palamunin, di ba? Ang pangkat supremo na 10 bilyong proyekto sa Greater China ay palaging pinapasyahan ng pinakamataas na antas. Wala ring pakialam ang lupon. Ikaw, isang palamuning may utang, lampas sa lupon. Diretsong lumapit sa akin. Baliw! Baliw talaga itong manugang na nakatira sa amin! Paano niya nagawang ituring ang sarili bilang mataas na opisyal ng pangkat supremo? Ngayon, tapos na siya. Lumapit sa'yo. Gabriel, sa tingin ko, totoong baliw ka na. Ano pang hinihintay ninyo? Gusto ninyo ba pang matanggal sa trabaho? Palayasin ninyo siya. Puro itim. Ito ba ang maalamat na 3 magkakaibang itim na card sa mundo? Ito ang simbolo ng pinuno ng Pangkat Supremo. Siya ba ang Pangulo ng Pangkat Supremo? Imposible. Supremong itim na card. Presidente ng Samahan ng Negosyo. Sabi ko, bulag ka na yata sa katandaan. Wala itong bank logo, isang walang kwentang card. Dati ko itong ginamit pambili, nahihiya pa ako. Tama. Noong nag-aalok ka ng tsaa sa pamilya, so may narinig ka bang chismis sa negosyo, kaya gumawa ka ng peking card para magpanggap dala-dala mo. Sabi ko na nga ba may problema ang card na iyan, muntik na akong maloko ng hampas lupang ito. Hindi na maaga, malapit nang dumating si Director Lim. Kunin na ang basurang ito at ilabas. Baka makasagabal sa paningin ni Ma'am Lim. Si Andrea Lim yan, ang tunay na namamahala ng Pangkat Supremo ay dumating. At si Isabel Garcia ng Templo ng Mandirigmang Diyos. Ang pamilya So ay may ganitong kalaking mukha? Ma'am Lim, magandang araw po. Ako si Sofia Reyes ng Grupo ng Pamilyang. So tama po ang oras ng inyong pagdating. Itong walang utang na loob na lalaking umaasa sa babae siya. Ako si Andrea Lim, nahuli sa pagligtas, patawarin mo ako, Ginoo. Ginoo? Director Lim, nagkakamali ba kayo? Siya ay isang tagapagluto at tagalabalang isang hampas lupa. Lapastangan. Ako ang tanging may kapangyarihan ng Pangkat Supremo. Paano ka magdududa? Ikaw na parang langgam. Imposible. Talagang imposible. Ako ang tanging namumuno ng Pangkat Supremo. Hindi katulad mo, isang langgam ang may karapatang mag-alinlangan. Andrea, ipag-utos ko bawiin ang lahat ng proyekto ng Pamilyang So ang grupo ng Pamilyang So ilagay sa permanenteng blacklist. Opo. Diyos ko, isang salita lang, pinatigil ang grupo ng Pamilyang So, siya talaga ang pinuno ng Pangkat Supremo. Si Sofia Reyes ba ay bulag? Ang galing-galing na pagkakataon, hindi niya alam kung paano sulitin. Isa siyang presidente ng Pangkat Supremo. Gumagawa ng malaking eksena para takutin ako. Galit lang siya dahil nakipaghiwalay ako sa kanya. Gusto niya akong pilitin na yumuko at magmakaawa sa kanya? Gabriel, talaga namang hindi mo pa rin kayang bitawan. Gabriel, talagang pinaghirapan mo ito. Tama na. Ang dulang ito ng pag-akit at paglayo, sapat na ba ang pag-arte mo dahil sa bilyong halaga ng iyong sinseridad? Patawarin na kita sa panloloko mo sa akin. Tara na. Pirmahan mo na ang kontrata kasama ko, magiging maayos na tayo mula ngayon. Oo, Gabriel, si Sofia ay nagbigay na sa iyo ng paraan. Para umatras, kunin mo na ang pagkakataong ito. Magkaroon ng magandang buhay. Karapat-dapat ka ba? Gabriel, huwag mong baliwalain ang kabutihang loob. Ang kontratang ito, pero si Marco ay umasa sa kanyang overseas connections para magkonekta sa inyong mga nakatataas sa Pangkat Supremo para makuha ito. Ano ang karapatan mong dahil sa personal na hidwaan siraan ang kontrata? Overseas signings? Mga koneksyon.
Ako ang pinuno ng Pangkat Supremo. Ako mismo ang nag-review ng kontrata. Bakit hindi ko alam ang mga sinasabi mo? Marco, ano ang nangyayari? Nasaan ang iyong overseas connections? Sofia, patawad ako ang nagsinungaling sa iyo. Wala akong overseas connections. Siya rin ang sumulat ng proposal. Niloloko mo pala ako sa simula pa lang. Siya, isang bangkarote sa ibang bansa na nanloloko ng ilang matatandang babae. Para makabili ng tiket pabalik, isang lalaking umaasa sa babae. Ay karapat dapat bang magsalita tungkol sa koneksyon? Sofia, ako, nag-bankrupt ako sa ibang bansa. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kaya nagkunwari akong mayabang, pero nagsinungaling ako sa iyo dahil mahalaga ka sa akin. Gabriel de la Cruz, niloko ako ni Singsan. Pero ginawa niya yon dahil mahal niya ako, at least totoo siya. Ikaw, itinago mo ang pagkatao mo para lang pagtawanan ako, ang sama ng ugali mo. Kahit ikaw ang pumirma sa kontrata, itim sa puti, may selyo, kung wala ang pahintulot ko, matutuloy ang proyekto. Akala mo ba ang pamilya nyo unti-unting gumaganda? Ay dahil sa iyong kakayahan? Anong gagawin mo? Isang kontrata lang yan, walang legal na bisa. Ito, gawin sanang regalo sa ating kasal. Ngayon sa tingin ko hindi na kailangan. Hindi ba sa tingin mo kaya mo ang lahat? Subukan natin. Gabriel de la Cruz, huwag mong isipin na mayaman ka lang ay pwede na. Sa ugali mong makitid ang isip, sa buong lungsod ng ilog, ako lang. Walang babaeng magkakagusto sa'yo. Diyos ko, Si Ria Mendoza, ang bilyonaryang artista. bakit siya pumunta sa lungsod ng ilog? Panginoon, narito na ako. Kailan mo ako pakakasalan? Panginoon at ang kasunduan natin. Ang babaeng pangulo ng Pangkat Supremo, ang babaeng mandirigma ng hangganang hilaga, ang bilyonaryang artista, 3 babaeng nasa tuktok ng lipunan ay sabay-sabay na gustong pakasalan siya. Ikaw, pangit ang itsura at isang lalaking uuwi lang dahil bankrupt, ginawa mong kayamanan at nangangahas kang magsalita sa harap ng Panginoon? Sofia, dahil tinanggal ka na ng Pangkat Supremo, hindi na tayo magpapanggap. Sa totoo lang, kami ay palaging si Director Lim ang nag-ayos nito ng lihim. Dahil sa respeto sa Pangkat Supremo, kami ay nakipagtulungan sa inyong pamilyang So. Akala mo ba na ang maliit na negosyo ng pamilyang So ay karapat-dapat sa amin? Legal team, kanselahin ang lahat ng order sa pamilyang So. Kahit magbayad ng multa, agad na putulin ang kontrata. Putulin na kung putulin, kayo ay isang grupo ng mga taong sunod-sunuran kahit wala ang suporta ng Pangkat Supremo sa sariling kakayahan ng pamilya So. Makakaya naming mabuhay. Ang pamilyang So ay naging maayos sa nakaraang 3 taon. Akala mo ba dahil sa sarili mong kakayahan, ang lahat ng kakulangan sa pondo ng pamilyang So sa 3 taon ay lahat pinunan ng batang pinuno ng lihim, utos ng batang pinuno? Dahil tapos na ang ugnayan, Simula ngayon, lahat ng pautang ay dapat bayaran sa loob ng itinakdang oras. kung hindi agad na isasara ang gusali ng pamilyang So. Araw-araw niya akong tinatawag na batugan. Sa huli, siya pala ang parasito na sumisipsip ng dugo. Wala nang Pangkat Supremo nakakampi. Hindi ko pwedeng sayangin ang lahat ng hirap ko. Kailangan kong mabilis na kunin ang huling pakinabang mula sa babaeng ito at tumakas. Dalhin sila sa labas. Gabriel, tapos ka na, patay ka na, hintayin mo ako, bitawan mo ako. Ikaw, Ye? Akala mo ba sa pagputol ng ating kasunduan at pagpilit sa akin na bayaran ang utang? Susuko ako, ha? Panaginip mo yan. Babalik ako ngayon para kunin ang reserbang pera. Kahit wala ka, mananalo pa rin ako. Ma'am Sofia, na-audit na ang lahat ng libro. Dati may taong palihim na kumukuha ng pera para punan ng butas para sa inyo. Kung hindi, matagal na tayong kapos. Ngayon, sa grupo haring namumuno, inilipat agad ang pondo magdamag. Wala nang natitira ni 1 piso sa account ng kumpanya.
Sofia Reyes, wag dito nagmamagaling ka pa bilang presidente. Alam ng buong kumpanya na naka-freeze ang account. Pakiusap, bayaran mo na ang sahod at komisyon namin noong nakaraang buwan. At aalis na lahat. Sino bang gusto sumama sa'yo dito at maghintay ng kamatayan? Ginang Sofia Reyes, ang grupo ng Pamilyang So ay hindi na kayang bayaran ang malaking utang. Kaya agad nasasakupin ang gusaling ito, mangyaring lumisan kaagad. Ano? Iniisip ni Gabriel na sa pamamagitan nito, pipilitin niya ako na bumalik at magmakaawa sa kanya. Panaginip niya yan. Marco, ito ang huling 20 milyon na naipon ko sa aking personal na account para sa emergency. Kunin mo, bumili ka ng 2 tiket sa ibang bansa para sa atin. Pupunta tayo sa ibang bansa para humanap ng mamumuhunan. Babangon ako muli, patunayan ko sa kanya. Sige, Wanching. Susunod ako sa iyo. Pupunta ako ngayon para ilipat ang lahat ng pera sa account. Dito ka lang maghintay. Nagpapanggap ka pang matapang na babae. Walang utak na hangal. Kukunin ko ang 20 milyon na ito at magsasaya sa ibang bansa. Laylay. Dati nung nalugi ang pamilya mo, ako ang nagligtas sa inyo gamit ang proyekto. Ikaw, pahiram muna ako ng 5 milyon. Ako may 20 milyon pa ako. Kapag nakapunta na ako sa ibang bansa, makakabawi agad. Makakabawi? Makakabawi? Alam ng buong lungsod ng Ilog na naaway mo ang pangkat supremo. Ano ang gagamitin mo para makabawi? Umalis ka na. Huwag mong dudumihan ang mamahalin kong damit. Ang baba ng tingin mo sa tao, hintayin mo ako. May 20 milyon ako, pupunta sa ibang bansa. Makakabawi pa rin ako. Ate Wong, mahal, syempre, miss na miss kita. Bibili na ako ng tiket at lilipad pabalik ngayon. Ang mga babae dito sa labas, wala ang iyong kahit isang bahagi ng alindog. Sa susunod, araw-araw kitang bibigyan ng bird's nest at maghuhugas ng paa. Marco, sino ang kausap mo sa telepono? Anong Ate Wong? Nagpa-plastic ka pa? Ngayon pupunta na ako para samahan ng bagong sugar daddy ko. Walang kwenta! Pera ko iyon. Anong pera mo? Ito ay pinaghirapan ko sa loob ng 3 buwan na pag-arte sa tabi mo. Marco Santos, bumalik ka. Araw-araw mong sinasabi sa jeep mo to, ikaw pala ang talagang isang lalaking umaasa sa babae. Pumalis ka! Kung hindi dahil sa pera mo, sino ang gagalaw sa isang gamit na tulad mo? Kadiri? Sinabi mo naman na ako lang ang mahal mo. Tingnan mo yung mukha mong bangkarota. Akala mo kaya mong magpaka-sincere? Kahit na ang sarili mong asawa hindi mo makilala na isa siyang big shot. Bobo ka talaga. At saka, yung pinirmahan mong dokumento para sa Overseas Bridge Fund talagang kontrata ng sangla ng samahan ng Itim na Dragon. Ang mansyon na ito, ginawa ko ng sangla sa mga magpapautang. Enjoyin mo na lang ang mga huling sandali mo. Sofia Reyes. Marco Santos, dala ang pirma mo at ang mansyon na ito na isinangla. Ngayon, kasama ang interes, mahigit 50 milyon. Ang mansyon na ito ay akin na. Ang natitirang pera, bayaran mo agad. Utang ni Marco Santos yan, kunin ninyo sa kanya. Ayon sa patakaran, pirma lang ang tinitingnan namin, hindi ang tao. 3 araw. Bibigyan kita ng 3 araw para bayaran ang natitirang pera. Kung hindi, huhubaran kita at dadalhin sa lugar na iyon. Lakad. Anong gagawin? Tapos na ang lahat. Director Chung, pahiram naman po sa inyo 2 milyon? Kapag nalagpasan ko ang krisis, babayaran ko kayo ng doble. Dati ikaw, Direktor Reyes, nasa itaas, mapagmataas, 1 taon na ang nakalipas, nasa kumpanya mo ako naghintay ng 1 araw at 1 gabi. Nitingin man lang ay hindi mo ako pinansin. Ngayon,
Ikaw ang lumalapit sa akin para humingi. Sige. Gumapang ka dito, inumin mo itong baso ng alak. Bibigyan kita. Director Chung, naubos ko na ang alak, pahiram naman po ng pera. Pera. Marami. Kung iinom ka ng isang baso, bibigyan kita ng 10,000. Tingnan natin kung gaano kalakas uminom si Director Reyes. Sige. Director Reyes, ang galing mong uminom. Mga tauhan ko, buksan ang video. Ngayon, ipakita sa buong lungsod ng Ilog ang unang babaeng CEO kung paano magsilbi sa mga lalaki. Pagkatapos nito, kahit magkano ibibigay ko sa'yo. Putang ina, puta kang babae, habulin niyo. Sigurado ako na nasa puso pa rin ako ni Gabriel. Pupunta ako kay Gabriel para humingi ng tulong. Kukunin ko ang pondo ng grupo ng pamilyang. So pagbalik ko, papagbabayarin ko si Marco Santos. Takbo, puta. Bakit huminto ka? Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Papatayin kita ngayon. Tigilan na! Saklolo, tulong! Tigilan na! Wag na, tulong. Ay, si Andrea Lim mula sa Pangkat Supremo. Tara na. Gabriel, tulungan mo ako. Si Marco Santos ang palamunin na lalaki. Kung gusto mo lang tulungan mo akong mabayaran ang utang ko sa loan shark, ako ay papayag na makipagbalikan sa iyo. Tulungan mo ako! Gabriel? Tumakas si Marco Santos at dumating si Mang Tonyo. Sinamantala ni Director Cheung ang sitwasyon. Lahat ito ay sinadya mo na gawin sa akin, tama ba? Ano bang magaling mo? Makakahanap ako ng mas malakas na backer kaysa sa iyo at tapakan kita. Tingnan mo, ang pinakamataas na hari ng dragon na namamahala sa karagatan ay dumalo sa piging. Kahit gaano kayaman, kailangan dito maghintay para makipagkita. Kapag nakita ko lang si hari ng dragon sa aking ganda, tiyak na makakabawi ako. Papasukin ninyo ako. Gusto kong makita si hari ng dragon. Talagang bulag kayo. Ako ang presidente ng grupo ng pamilyang So, si Sofia Reyes. Dati miyembro ako sa bahay sa tuktok ng ulap. Kung maantala ang pakikipag-usap ko kay hari ng dragon tungkol sa proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyon, papanagutin ko kayo. Ilang piraso ng money, lasing na lasing ka na. Ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam na ang presidente ng pamilya ninyong So ay parang asong gala? Lumayo ka, madumihan mo ang red carpet kahit buhay mo hindi sapat. Oy, hindi ba ito ang unang babaeng presidente ng lungsod ng Ilog? Paano ka nabaon sa pagmamakaawa sa akin na taga-logistics lang? Director Wong, pakiusap. Papasukin ninyo ako sa loob upang makita si hari ng dragon. Pagkatapos, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Walang laman na pangako ay hindi pwede. Meron ako talagang slot para sa VIP room sa itaas. Bilang espesyal na katulong. Tingnan natin kung ang ating dakilang presidente na si Sofia ay kayang magpakababa. Hayaan niyo akong personal na suriin ang produkto. Sige.
Gabriel de la Cruz? Ang kahihiyan ngayon ay dahil sa iyo. Kapag naging babae ako ni Hari ng Dragon, hahatiin kita ng pira-piraso? Magpalit ka pumunta sa VIP room, magdala ng mga plato bilisan mo na offend mo ang hari ng dragon. Mamatay ka ng 10,000 beses, hindi sapat. Hindi ba ito ang napakataas na Presidenteng Sofia? Nabangkarote na ang kumpanya mo, dumito ka para makipag-agaw sa amin sa negosyong katawan. Ano ang gusto ninyo? Umalis kayo. Nakabihis ka na parang disenteng tao. Sa loob-looban, hindi pa rin ba amoy mo ang dumito para magsilbi sa mga lalaki? Nagkukunwari kang malinis? Lumayo ka. Pumunta ako para makakuha ng pagkakataong makita ang hari, hindi ako nagbebenta. Nandito ka na, sinasabi mo pang hindi ka nagbebenta? Tumawa kayo mga hamak na puta. Basta ngayong gabi makapasok sa kama ng hari ng dragon bukas, ipapapatay ko kayong lahat. At si Gabriel, ipapaluhod kita at hihingi ka ng tawad sa akin. Kuya Guardia, ito ang kalahati ng aking kayamanan. Pakiusap, iparating ang mensahe. Pakiusap kay Hari ng Dragon. Bigyan ako ng pagkakataong makita siya 30 segundo lang. Teka lang. Kalahati ng kayamanan. 30 segundo lang ang hiling. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ano ba yang si Gabriel? Kapag ngayong gabi, nakapunta ako sa kama ng hari ng dragon bukas, kayong lahat mamamatay kayo ng walang libingan. Sandali. Pasok ka! Hari ng Dragon. Para po maglingkod sa inyo, Sofia Reyes. Wala akong hihilingin. Isang bagay lang ang hihilingin ko. Patayin ninyo ang isang walang kwentang si Gabriel. Gusto ko siyang masira ang pamilya at mamatay. Gamit ang titulo niyang presidente, nagmamalaki sa labas. Tanging isang taong tulad ninyo ang makakapagpahiya sa kanya. Gusto mo? Sino ang patayin? Sabi mo. Sino ang dapat kong patayin? Bakit isang mukhang galos na bastos na lalaki? Nasa kanya ang singsing, tama nga. Ang hari ng dragon ay laging nasa panganib. Mas makatuwiran kung mukha siyang masama. Basta't may ganap siyang kapangyarihan, kung ano ang itsura niya ay hindi mahalaga. Ang bait-bait mong babae. Dahil alam mong ako ang hari ng dragon, sabihin mo na, sino ang gusto mong patayin ko? Isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo, Wanching. Tulungan mo akong pahirapan si Gabriel de la Cruz. Gusto ko siyang mabaon sa utang. Mas mabuti pa siyang patay. Kapag pumayag ka, Wanching, sa buong buhay ko, magiging alipin mo ako. Simple lang. Kung gayon, mahalin mo ako, hari ng dragon. Panginoon ko, si Sofia Reyes ay isang tanga. Yung lalaking may peklat sa muka ay isang takas na smuggled. Nagkataon lang na sa dalampasigan, napulot niya yung singsing gawa sa buto na itinapon mo 3 taon na ang nakaraan at naniwala siya agad. Panginoon ko, ang basurang iyon ay nagpapanggap na ikaw. Kailangan ko bang siyang patayin? Isang langgam lang. Hindi pa karapat-dapat na marumihan ang aking kamay. Pero Panginoon,
Ang basurang yon ginagamit ang itinapon mong singsing gawa sa buto para manloko sa lungsod ng ilog. Yung mga walang pakialam na lokal, malamang ibubuhos nila lahat ng resources sa grupo ng pamilyang So. Hayaan mo sila. Ipaalam mo, lahat ng nasa pangkat supremo ay bawal makialam. Gusto kong makita siya na sumasabay sa agos ng peking yon. Akala niya ay nagtagumpay, umakyat sa langit, tapos babagsak ng todo. Susundin ko po. Ate Wong. Ate, wag na inumin itong gamot. Kapag ininom mo to, mamamatay ka, Ate Wong. Isang araw lang, pakiusap. Inom. Walang kwenta. Nagbabayad ako para sa'yo, binilhan kita ng mamahaling kotse at relo para alagaan mo ako. Ayoko na. Ibabalik ko lahat ng perang na-scam ko. Hayaan mo akong bumalik sa lungsod ng ilog. Sofia. Dahil sa'yo, malas ka, ikaw ang dahilan ng paghihirap ko. Ganyan binabagsak mo ang pinggan ko. Bugbugin niyo siya. Huwag niyong patayin. Basta magagamit sa kama, okay na. Ang tadyang ko. Saklolo. Tumigil kayo. General Garcia Isabel. Ako si Marco Santos. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako naging bastos kay Director De La Cruz. Karapat dapat akong mamatay. Ako. Ikaw, dalhin mo ako pabalik sa lungsod ng ilog. Dalhin mo na ako agad, iwan na natin itong matabang bruha. Umalis na tayo sa impyernong lugar na ito. Gusto mong magtrabaho, di ba? Sige, ibibigay ko sa'yo. Dalhin nyo. Ligtas na ako, babalik na ako sa lungsod ng ilog. Balik ka at magpakasaya sa pugo ng itim na ladrilyo. Hari ng Dragon. Talagang para sa iyo. Isinuko ko ang aking huling dangal. Balak mo bang kailan mo ako bibigyan ng opisyal na katayuan? Ang aking walang kwentang dating asawa na si Yip mo to. Hanggang ngayon ay ginagamit pa niya ang pagiging presidente ng Pangkat Supremo para pagtawanan ako sa labas. Ako gustong magdaos ng engagement party na magpapasikat sa buong lungsod. Sa oras na iyon, gagawin kong ang lahat ng tao sa lungsod ng ilog ay luluhod at tatawagin akong asawa ng Hari ng Dragon. Gagawin kong yurakan si Yip mo to ng lubusan. Ang mga probinsyano sa lungsod ng ilog hindi pa nakakita ng tunay na hari ng dragon. Isang lumang singsing ay sapat na para sumunod sila sa akin. Naghahanap ako ng dahilan para kumita ng pera. Sakto, gamit ang engagement bilang dahilan. Inimbitahan ang mga elite ng lungsod ng ilog. Mangolekta ng malaking halaga ng regalo pagkatapos takas sa gabi dala ang pera. Ang aking babae ay hindi dapat makaranas ng kahit kaunting paghihirap. Engagement party lang naman. Makalipas ang 3 araw, sa 7-star hotel sa lungsod ng ilog. Sa oras na yon, ako ang hari ay pipilitin ang lahat ng mayayaman sa lungsod na may dalang mamahaling regalo upang magbigay pugay sa iyo. Salamat, mahal ko. Walang galang. Opisina ng Pangkat Supremo. Paano ka nangahas pumasok ng walang paalam? Director Lim, mag-ingat ka sa iyong pakikipag-usap sa asawa ng Hari ng Dragon. Ang tono mo. Kung magagalit ako sa isang utos ng Hari ng Dragon, maaaring tanggalin ng Pangkat Supremo sa lungsod ng ilog ng tuluyan. Umalis ka na, Andrea. Gabriel de la Cruz.
Masarap ang pwesto ng CEO, di ba? Ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang pagkatao ninyong mga negosyante ay wala kahit katiting. Makalipas ang 3 araw, sa 7-star na hotel sa lungsod ng Ilog ang aking ingranding kasal. Lahat ng mga tanyag sa lungsod ay darating upang yumuko at mag-alay. Ako mismo ang nag-abot ng imbitasyon sa iyo para bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Dalhin ninyo ang lahat ng liquid funds ng Pangkat Supremo at magbigay sa akin ng regalo. At saka, uminom kayo ng maayos sa akin at sa aking asawa. Baka sakaling ang hari ng dragon ay pahintulutan kang mamatay ng buo ang katawan. Engranding kasal. Sige. Magaling. Dahil si Direktor Sofia Reyes ay buong pusong nag-imbita, makalipas ang 3 araw, ang Pangkat Supremo ay maghahanda ng isang malaking regalo. Pero baka naman napakabigat ng regalong ito at hindi mo ito kayang tanggapin. Nakakatawa! Gaano ba kalaki? Kaya kong tanggapin ang anuman. Gabriel de la Cruz, ihanda mo na ang leeg mo at maghintay na mamatay? Binabati kita, Ma'am Reyes. Oh, hindi. Binabati ang asawa ng Hari ng Dragon. Mula ngayon, ang lungsod ng Ilog ay iyo na ang kapangyarihan. Dati, akala namin ang Pangkat Supremo ay napakalakas. Ngayon, kasama mo ang Hari ng Dragon, ang CEO ng Pangkat Supremo, ay walang kwenta. Tama. Kahit gaano kayaman ang Pangkat Supremo, negosyante lang siya. Paano makakapantay ang Hari ng Dragon na namamahala sa ibang bansa? Sa kapangyarihan? Gabriel de la Cruz, ngayon ang katapusan mo. Ipapakita ko sa buong lungsod kung sino ang tunay na namumuno sa lungsod ng Ilog. Gabriel, talaga namang pumunta ka. Nasa bingit ka ng kamatayan at nagbibilang ka pa ng pera para sa iyong buhay? Huwag mong sabihing maasim ang ubas dahil hindi mo maabot. Nakikita mo ba ang mga ginto? Sa isang iglap lang ng Hari ng Dragon, katumbas ng 10 taong kita ng Pangkat Supremo. Ngayon ang aking masayang araw, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumapit ka. Mag-alay ka ng inumin sa akin at sa asawa ko at tawagin mo akong asawa ng Hari ng Dragon. Baka maiwanan pa kita ng isang subo ng tirang pagkain. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon ay ang kamatayan mo. Bata, si Sofia ay kausap ka. Iyan ay pagpaparangal sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Bilang paggalang sa Pangkat Supremo, ganito. Ikaw, yumuko ka kay Sofia. Ngayon ay ililigtas ko ang iyong buhay. Isang basurero na may death sentence. Sinasabing ililigtas ang buhay ko? Anong sinabi mo? Naniniwala ka bang ako? Tigil? Akala ko matapang ang Pangkat Supremo, pero nagbigay pala kayo ng regalo sa akin at sa Hari ng Dragon. Sige, ibaba mo na ang ginto. Ang Pangkat Supremo ay talagang marangya. Ganito, ilapag na ang mga regalo. Mamaya kayong 3 magaganda ay makikipag-inuman pa sa akin ng isang baso. Ako naman kaya may malaking puso para patawarin si Yip mo to sa kanyang walang galang na gawa. Narinig niyo ba? Ang Hari ng Dragon ay pumili sa inyo, ay inyong swerte, kaya magpasalamat na kayo kaagad. Ipasok na ang mga gamit. Mga kaanib ng Pangkat Supremo ay bumabati sa pinakamataas na Hari ng Dragon. Peke, siya ay peke. Yip mo to. Sa tingin ko, baliw ka na talaga. Naglakas loob kang magpanggap na Hari ng Dragon. Tingnan ninyo.
Ito ang simbolo ng hari ng dragon. Tama. Narito ang totoong hari ng dragon. Naiintindihan ko na. Yip mo to? Nag-cheat ka na ba? Kayong tatlong walang hiya na mga babae. Tiyak na naakit kayo sa kanyang mukha. Nagkaisa kayo para lokohin ako. Gusto niyong isisi sa iba ang sarili niyong kasalanan. Nagpapanggap na hari ng dragon. Bulag ang iyong mga mata. Kung mangahas kang magsabi ng masama sa Panginoon, putulin ko agad ang dila mo. Pasensya na. Simbolo ng hari ng dragon? Nagkataon mayroon din akong isa. Diyos ko, ang bigat ng presensya ng token na ito, sobrang nakakatakot talaga. Kumpara sa lumang singsing kanina, ito ang tunay na banal na bagay. Maaaring ang Pangulo ng Pangkat Supremo ang siyang pinakamarangal, pinakamataas na hari ng dragon. Kumuha ng isang lumang metal na plaka at nagpanggap itong tanda. Ang aking tanda ay kinikilala ng lahat, ikaw ay peke, ako ang totoo. Tama o, pinasasaktan ninyo ako. Narito ang tunay na hari ng dragon. Nakita ba ninyo ang nasa kamay niya, ang singsing gawa sa buto? Ito ang maalamat na tanda, kinikilala ni Mang Tonyo. Tama si Sofia, ang singsing na pinagtibay ni Mang Tonyo, paano ito magiging peke? Muntik na akong maloko ng Pangulo ng Pangkat Supremo. Sa tingin ko, may dala siyang pekeng plaka at nakipagtulungan sa tatlong babaeng ito para magalsa para agawin ang pagkakakilanlan ng hari ng dragon. Oo, umalis na tayo agad para hindi tayo madamay kay Mang Tonyo. Kapag dumating si Mang Tonyo, lahat kayo mamamatay. Si Mang Tonyo ay nakakita na ng tunay na hari ng dragon. Dadating siya kasama ang kanyang mga tao para suportahan ako. Ay nako, si Mang Tonyo ay nakakita na ng totoong hari ng dragon. Ang peke kong ito, tiyak na malalantad agad. Kung hindi ako tatakas, mapuputol-putol ako at ipapakain sa aso. Hari ng dragon, huwag kang mag-alala. Kapag dumating si Mang Tonyo, papahintulutan ko siyang ayusin ang mga taong ito para sa iyo. Lumayo ka, babaeng walang hiya. Dumating si Mang Tonyo. Dumating si Mang Tonyo. May magandang mangyayari, si Mang Tonyo na ang haharap. Tingnan natin si Gabriel, paano siya magpapanggap pa? Mang Tonyo, tamang-tama ang dating mo. Itong si Gabriel na walang kwenta. Kasama ang tatlong babaeng iyon. Nagpapanggap na hari ng dragon. Pakiusap, mag-utos kayo. Dakpin sila. Patunayan na siya ang hari. Gago ka, tanga. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong idamay. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong huling pumunta ako sa inyo para maningil, nakilala ko agad. Si Ginoong Gabriel ang tunay na hari ng dragon. Tungkol naman sa Pangulo ng Pangkat Supremo ay isa lang ng ating hari ng dragon sa marami niyang pagkakakilanlan. Ano, Pangulo ng Pangkat Supremo? Talaga bang siya ang pinakamataas, hari ng dragon? Ay naku, kakasabi lang namin na insulto ang tunay na Diyos. Pagbati sa pinakamataas na hari ng dragon, ako po ay bulag. Muntik na akong manlinlang ng peking singsing. Naloko, kaya ako nahuli. Imposible. Mang Tonyo, isa siyang walang kwenta. Ang tunay na hari ng dragon ay narito. Mayroon siyang singsing gawa sa buto. Putang ina mo, tumahimik ka. Ang singsing na iyan ay isang simbolo ng pagkakanulo. Ikaw lang ang bobong walang utak ang nag-iisip na ito'y banal. Mga tao, dakpin ang mapangahas na manloloko na ito at arestuhin, hari ng dragon. Gabriel, maawa ka. Gamit ko lang itong token para manloko ng konting pera. Hindi na ako uulit. Talagang nangloloko lang ako ng konting pera. Hindi kita dinidisrespect. Itong babaeng ito siya ang nanlait sa iyo. Wala akong kinalaman. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang nagkunwaring hari ng dragon. Kaya nga ako. Gabriel, mali ako. Yung 3 taon na nakaraan, basurang itinapon ko sa dagat, nagpapanggap at nandadaya. Andrea, isumbong mo siya sa pulis. Ang mga kaso niya sapat para makulong siya habang buhay. Susunod po. Gabriel, maawa ka, Gabriel. Sige. Kung ganyan ka kagaling, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Pinapanood mo lang ako noon na parang asong nagpupumilit nagsusumikap kahit saan. Akala mo ba masaya para sa akin? Noon, itinago ko ang pagkatao ko para hindi ka ma-pressure. Ako ang nasa likod mo, sumusuporta. Pinapanood kang lumago,
Pero naging mayabang ka, ginamit mo ang perang ibinigay ko para suportahan ang manloloko, dapat. Sana sa 3 taong kasunduan bigyan ka ng isa pang pagkakataon hindi ko inasahan. Pero binigo mo ako. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Parang ikaw pa ang Sa tingin mo ba talaga? Henyo ka sa negosyo? Pakinggan mo ito, utos ng batang Panginoon. Ibigay ang 10 beses na kita ng proyekto sa Chengnan kay Director Wong. Kahit anong mangyari, tulungan si Sofia makuha ang proyekto. Ang problema sa proposal mamaya ay aayusin ng Pangkat Supremo. Imposible. Ang mga kontratang ito, lahat ng ito ay ginawa ko habang nagpupuyat. Lahat ito ay dahil sa kakayahan ko. Kung wala ang tunay na pera ng batang Panginoon na naghanda ng daan para sa iyo, hindi mo man lang maabot ang pintuan ng mga direktor na iyon. Ikaw ay isang walang alam na hindi marunong magbasa ng report. Baliw! Pumunta ako sa mga top level na piging. Ang mga sosyal na babae at mayayamang binata ay lumalapit sa akin. Sabi nila, ako raw ay henyo sa mundo ng negosyo. Ang respeto ay nakuha ko sa sarili kong pagsisikap. Pagmumukha, magkano ba ang pagmumukha mo? Tingnan mo. Kung wala ang Pangkat Supremo, ano ka ba? Mahal, ito ang card ko. Bumili ka ng gusto mo, gamitin mo lang. Ikaw isang hamak na empleyado, ilang pera lang ang kaya mo? Kumuha ka ng card na walang bank logo, basurang card na walang logo at gamitin sa labas. Nakakahiya para sa akin. Huwag mo akong istorbohin. Tingnan mo ang bagong bag ko. Hindi ba ito napakakaklase? Talagang henyo sa negosyo. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay, napaka-fashionable. Tayong mga ordinaryong tao, hindi talaga natin maintindihan. Imposible. Ang mga chat records na ito, siguro gawa-gawa mo lang lahat yan. Sabi nila maganda raw ang bag ko. Ang bag mo sobrang pangit. Ibinigay sa iyo ng ating binata, walang limit na black card. Hindi mo ginagamit. Kung hindi dahil sa utos ng ating binata na alagaan ka, sino bang gustong makasama ang isang mahirap na tulad mo na nagpapanggap at tanga? Lumayo ka sa ating binata. Wala kang kwenta. Ang mga ginawa mo, hindi ko talaga alam. Kahit na ang panlabas na paggalang, ibinigay mo, ano naman. Iyon ay utang mo sa akin. Ikaw ay isa lang na araw-araw gumagawa ng gawaing bahay walang kwentang lalaki. Mabulag ka, visit ka. Ikaw linta na walang utang na loob. At nagsasabi ka pa, walang kwenta ang Panginoon? Kung hindi ka pinoprotektahan ng Panginoon, akala mo ba ang pamilya mo? So kayang tumagal hanggang ngayon? Ano ba itong palpak na plano? Kahit anong baguhin, mali pa rin. Kung mag-default tayo, ang grupo ng pamilyang So ay matatapos na. Ano ang gagawin? Bakit mo kinakalikot ang keyboard ko? Anong alam mo sa negosyo? Grabe ang malas ko at napangasawa kita, ikaw na sumpa. Mula nung ikinasal ako sa'yo, hindi na naging maayos ang karera ko. Lumabas ka muna, huwag ka rito, nakakairita ka. Pagkalabas ng Panginoon, kailangan pa rin niyang ayusin ang problema mo. Ang butas sa timog ng lungsod ay sinagip ng Pangkat Supremo. Ituloy ang plano ko. Ang mga kondisyon, kung anong gusto mo, sabihin mo lang. Panginoon, para sa babaeng iyon, worth it pa? Asawa ko siya. Sa mag-asawa, walang worth it o hindi. Araw-araw ang Panginoon sa labas matapang at mabilis kumilos, gumagastos ng totoong pera para protektahan ang pamilya mong So. Pero itinuturing mo siyang sumpa, bastos mong tinatapakan. Ikaw babaeng makasarili at masama, hindi mo karapat-dapat ang kabutihan ng Panginoon. Ano bang ginawa ko? Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako ngayon dahil sa 3 taon nating pagsasama at sa utang na loob mo sa lolo ko. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Diba?
Ang utang na loob sa lolo, itong 3 taon. Inako ko ang lahat para sa'yo. Tinulungan kitang lumago. Bayad na yun. Para sa'yo, ginawa ko na ang lahat. Dalhin ninyo siya. Gabriel? Bitawan mo ako, Gabriel. Hindi mo to dapat gawin sa akin. Sa 3 taon nating kasal, may utang na loob ka sa akin. Gabriel, yung utang na loob ng lolo ko, hindi mo ba yun titingnan? Si Matandang Su ay may matatag na pagkatao. Paano siya nagkaroon ng ganyang apo? Bitawan mo ako, Yipmoto. Bitawan mo ako. Ang basura ay dapat nasa basurahan. Mahal, eto na ang almusal ng pagmamahal. Mahal, ako na ang gagawa nito. Magpahinga ka na lang. Ano bang nagawa ko? Pinalaki niya akong hindi kailangang gumawa ng gawaing bahay, pero nagbigay ako ng pera sa isang manloloko. Ito sana'y lahat sa akin. Ako sana ay isang bilyonaryang asawa. Lahat ay nawala dahil sa sarili kong pagkakamali. Akala ko kung sino ka lang. Si Director de la Cruz pala. Ganito, mag-report ka sa pulis, ipadakip mo ako. Bayaran ko na lang unti-unti ang utang ko. Basta makalayo lang sa babaeng baliw sa ibang bansa. Tanggap ko na makulong ako. Makulong? Masyadong magaan yan para sa'yo. Dalhin ninyo siya sa pinakamalalim na minahan ng karbon sa Hilagang Kanluran. Gusto ko doon siya. Maghukay ng karbon habang buhay. Lakas loob mo. Kahit gaano ka kayaman, CEO ka lang ng pangkat supremo. Anong karapatan mong abusuhin ang kapangyarihan? Ipapadala ako sa minahan. Wala kang karapatang yan. Kapangyarihan. Sa harap ng Panginoon magsalita ka ng kapangyarihan? Ano ka ba? Hindi ba't nagyayabang ka? Nakilala mo ang pinakamataas na hari ng dragon sa ibang bansa? Ngayon, nakaupo ang hari ng dragon sa harap mo. Hindi mo man lang nakilala. Yung ang CEO ng pangkat supremo ay ang pinakamataas na hari ng dragon. Hari ng dragon, patawarin mo ako. Naakit lang ako ni Sofia Reyes. Yung babaeng yon, hindi ko siya ginalaw. Hari ng dragon, hari ng dragon. Patawarin mo ako, hari ng dragon, hari ng dragon. Hindi ba't mahilig ka mandaya ng babae? Ilagay siya sa sako. Dalhin sa ilalim ng daang metro para maghukay ng karbon. Hindi na siya makakakita ng babae habang buhay. Tingnan ko kung paano ka mandaya. Huwag. Huwag, hari ng dragon, maawa ka. Hari ng dragon. Sige, alam ko na. Ginoong Gabriel, ayon sa iyong plano, ang huling 4 na pamilya sa Jiangcheng na nagtatangkang lumaban ay tuluyang bumagsak kalahating oras na ang nakalipas. Nilagdaan na nila ang walang kondisyong paglilipat ng bahagi ng kumpanya. Mula ngayong gabi, ang economic lifeline ng Jiangcheng ay ganap ng pagmamay-ari ng pamilya de la Cruz. Andrea, tiwala ako sa iyo sa mga gawain. Sa mga susunod na ganitong bagay, ikaw na ang magdesisyon. Director de la Cruz, para masakop ang imperyong ito, si Andrea ay walang tigil na nagtrabaho sa loob ng 2 linggo. Hindi man lang siya nakatulog. Sa gabing ito nakarapat-dapat ipagdiwang. Kaya, kailangan ba ng makakasama sa pag-inom? Ginoong Gabriel. Oy, Ma'am Lim, sa hating gabi na ito, hindi ka ba nagre-review ng financial reports sa iyong workstation? Bakit ka pumunta sa tabi ng Master, Gabriel? Ria Mendoza, pumasok ka sa opisina ng presidente nang hindi kumakatok? Wala ka bang etiquette? Ginoong Gabriel, huwag mong pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Masakit sa ulo ang makinig ng matagal. Nagmadali akong bumalik para lang makita ka.
Tinanggihan ko ang 2 dinner meetings ng mga Hollywood directors, pati ang victory party ng Global Best Actress hindi ko pinuntahan. Ma'am Lim, ang babaeng ito, huwag kang palaging nagkakalkula ng pera. Ang kailangan ng ating Master Gabriel ngayon ay sobrang relax at emosyonal na suporta. Ngayong gabi, tinanggihan ko ang lahat ng aking engagement sa buong mundo para lang sa ating Master Gabriel mag-alay ng isang sayaw. Emosyonal na suporta, Ria Mendoza, sobra ka namang mayabang. Ikaw ay isang artista na nagpapakitang gilas. Tanging ako lang ang babaeng kayang mag-alis ng problema ni Ginong Gabriel. Ang karapat-dapat na nasa tabi niya. Kayong dalawa gusto ninyong monopolyo si Master Gabriel? Kayong dalawa gusto ninyong agawin si Marco? Panginoon, naipadala na si Ku Sing San. Ang mga sumusubok na pumasok sa paligid, puwersa ng mga bayarang kawal na tagapangalaga ng dagat, 10 minuto na ang nakaraan, ay pinatay lahat ng kampo ng mandirigmang Diyos ko. Ang kaligtasan ng Panginoon ngayong gabi ay babantayan ni Hong Hip. Nasaan ang Panginoon? Naroroon si Hong Hip. Siyo Hong Hip, tingnan mo yung sarili mo, parang magaspang at malamya. Huwag mong sirain ang gana ni Marco. Ito ang opisina ng direktor, hindi ito ang iyong arena. Huwag ninyong kalimutan, kayong dalawa, mayroon akong kasunduan sa kasal kay Marco. May pagkakataon din ako. Marco, sino ba talaga ang pipiliin mo? Sofia. Tapos na ang trabaho, bakit ka nakatayo sa malayo? Nagugutom ka ba? Binilhan kitang siopaw? Sofia, bakit ka nakatulala? Bubuhatin kita pa uwi. Halika. Halika na. Mahal. Ako na, ihatid mo ako sa bahay, hindi na kita papagalitan. Mahal. Mahal. Pasensya na. Maligayang pagdating, Hari ng Dragon. Binabati namin ang Hari ng Dragon sa kanyang paghahari. Binabati namin ang Hari ng Dragon sa kanyang paghahari. Katapusan ng buong serye.